Okay mga ka-DJ, ito yung ating nakuwang fight highlights sa Susumi versus Donito Donaire. Napakaganda na naging laban, talagang walang puktat na banatan at bugbugan, walang atrasan. Napakaganda ng pinakita ng ating kababayan, though talagang kinapos po. Katulad ng sinabi ko po, yung age malaking factor po dito. So ito po yung yan, introduce na. Maganda naman yung condition doon, para may yung power. Talagang yung stamina, siyempre yung age na nga. Kaya sa katulad sinabi ko, kung makukuha niya ng air rounds, mas maganda. Kasi yung round 4 dito, tumulo yung sipon o yung laway nung hapon. Kung nakikita nyo, grabe, napakaganda na naging patama ni Donito Donaire dito. At panoorin po natin mga ka-DJ. Walang ano man. Siyempre, tatansyahan mo na rito mga ka-DJ. Yan. Maganda naman ang kanyang actually maganda rin yung defense ni Donaire, yung mga head movements. Hinulang lang, talagang hindi na katulad ng dati yung body move punches. Yun, isang nakita ko. Tsaka nga, may mga pagkakataon tinatamaan din siya dahil aggressive na itong hapon. Talagang warrior doon, palaban, sugod ng sugod. So yan po mga DJ. Dito yung parte halos wala lang, halos nagtansya muna mga ka-DJ siyempre. Pero sa round 4 po, grabe, ganda po yung pinakita ng ating kababayan. Pag nakita nyo po, bibilib ka pa, talagang makikita mo nandoon pa rin sana yung pa rin yung bagsik ng ating The Flash. Kaya lang sayang, hindi lang na-sustain. Ayun ang naging problema, pinapus lang talaga. Sa katawan pala yung mga ka-DJ, tumama si Donaire, nakapagmatama ka din sa katawan. Nasa round 2 na po tayo mga ka-DJ. Nagkikirian pa rin po mga ka-DJ. So mamaya makaaktibong palitan ng suntukan niya mga ka-DJ. Pero makita mga ka-DJ, bugbog sarado rin yung hapon dito. Basag din yung mukha, yung ilong. Talagang matindi rin yung mga inabot ng tama kay Donaire. Talagang sadyang kinapos lang dahil siyempre mas bata to, 29, si Donaire 43.
mas madali siya nakaka-recover eh. Naka-recover eh. Yun, tumama siya ng jab dito. Diba? Ayun, parang nagkapalitan. No? Alam mo yung mga patamaan dito. Medyo iba na rin talaga yung galaw niya nung kalakasan niya, di ba? Magilas, maliksi talaga. Tsaka napaka yung left hook ni Donaire, yung stop left hook, yung napakabilis na halos hindi mo nga makita pero tapos biglang tatama yung nangyari sa kalaban kay Chiraman ba yun, mga ka-DJ? So, andun pa rin yung lakas pero yung bilis bawas na, tsaka yung liksi, tsaka yung volume of punches medyo tinitipid-tipid na ni Donaire. Kumukuha ng tiyempo ang ating kababayan. Mamaya makaka-tiyempo siya, mga ka-DJ. Tinama ng ating kababayan doon, no? Left hook. Matindi rin. Yun. Tumama si Donaire doon. Yun, yung sinasabi ko, mga kababayan, yun. Ayun na, tulo si Pundo ng kalaban. O, yun, no? Talagang nayanig siya ron, mga ka-DJ. Hindi niya akalain yun. Kaya talagang hindi pa rin siya pwede magkumpiyansa kay Donaire. Ito po yung nangyari yun, no? Sa lubong na straight. Yun, grabe. Tulo laway, yun. May palo pang uppercut. Ayun, no? Gumewang. Yun. Napakaganda ito yung round. Best round ni Donaire. Ayun. Sayang lang at patapos nila. Ayun, no? May uppercut pa. Tulo laway ang hapon. Gumewang po, mga ka-DJ. Muntekers na po dito. Muntika na po. Sayang, mga ka-DJ. Sinasabi ko yung sumechempo ng ating kababayan, hindi niya lang na sustain dito eh. Yan, no? Ayan, hindi niya tinigitin. Actually nagkaroon ng second win lang yung hapon eh. Naka-recover eh. Sayang hindi niya na maximize, hindi niya sinamantala yung pagkakataon. O talaga siguro nga dahil medyo may edad na, ano na yung kinakapos na, hindi niya dati kasi relentless din to si Donaire, di ba? Pag tumama talaga hindi ka natitigilan, you know? yung footwork makita niyo yan, yung malaki factor niya pag may danda. Mas ano yung footwork ng kalaban eh, oh. Nakakatakbo eh.
Talagang may mga rounds na napakaganda ang pinakita ng ating kababayan. Basag din yung mukha nung hapon at yung ilong. At sa huli, pumikit din yung mata ni Donaire. Sayang talaga mga kababayan. Kumbaga, ando na yung tsansa. Yun, nagkapalitan na naman dito ng suntok. Naramdaman niya yung lakas ni Donaire. Sayang lang talaga kina. Ayun, tumama na naman natin kababayan, no? Kaya sadyang matibay rin din yung hapon. Siguro kung iba-iba yun, baka wala na, bumigay na eh. Matapang, bigyan din natin ng credit yung si Seiya Susumi. Matapang, matibay, hindi subuko, hindi nataranta. Kaya yun, nakarecover siya eh. Ayan, totoo, nakarecover lang. Sayang, ayun o, yung mga patama o. Pero binigay ng isang horado, napakalayo. 117, 111, parang hindi naman eh. Dikitan laban eh. Oh. Maraming solid punches na patama ng ating kababayan eh. So, marami rin kasi siyang tinanggap na suntok ng hapon. Ito yung mga rounds naman na bumabawi na yung hapon yun. Tinatamaan na yung ating kababayan. Medyo maraming suntok ang tinanggap ni Donaire doon. Ayan o. Kaya ang mabigat na ito, sa edad dyan 43, yung kakayahan niyang tumanggap pa ng mga ganun mga suntok. Ayun ang tanong, kung ano yung magiging epekto sa katawan niya, yung damage. Ayan, maalasan na yung mata ni Donaire sa kaliwa. Dito na nakabawi yung hapon. Naglalo si Donaire, medyo nagpahinga na eh, baka napapagod na, nararamdaman na rin pagod. Sayang, hindi niya na-sustain yung atake. Siguro kung na-sustain niya yung ilang howling rounds, may chance ang manalo eh. Talagang mahirap kalabanin yung edad na, doon na yung, ayun, nagtatatamaan siya rito. Yung tinatawag na father time na talaga, yung wala na. Siguro sa puntong ito masakit mang tanggapin, pero siguro ito na yung talagang tamang panahon para ihang niya yung gloves niya na talaga. Ginawa niya naman lahat eh, wala talagang kinakapos na eh. Iba na rin talaga yung galawan yun, tinamaan siya sa body shot, yung kaliwa. Yun, no? Matitindi yun. May epekto sa kanya yun. Sinabi ko nga, habang tumatagal ang rounds, mas malaki ang tsansa ng hapon na manalo kasi nga yung age factor. Mukhang pagod na rito yung sa round na to ang ating kababayan, iba na yun. Nakita nyo yung kanyang mga legs, medyo flat-footed na eh, tamad na. Wala na yung in and out, kung side to side, wala na.
Dito na lumalabas yung edad niya. Ayan, tatamaan na siya rito. Yun. Kaya pumikit yung mata rin ng ating kababayan. Ganun talaga. Panahon talaga pag hindi mo na prime. Ayan. Kaya talagang nag-iisa lang ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao lang talaga. Yung edad niya, birin nyo naman, grabe. Ito 43 si Pacquiao, 47 na ngayon. At lalaban pa, andun pa rin talaga yung bagsik ng kamao ni Pacquiao, yung bilis. Talagang malabo na tayong magkaroon pa ng isang Manny Pacquiao. 8 division from flyweight hanggang super welterweight ang kanyang narating. Itong si Donaire, ito bantamweight pa lang to. Nung umakit siya ng timbang sa featherweight, nahirapan na siya, hindi na siya umubra. Talagang nag-iisa ka lang. Manny Pacquiao, ang ating pambansa kamao. Ito, mga ka-DJ, binubugbog ng ating kababayan dito. Ayan na, yung atake. Yung sunod-sunod siya, ayan, no? Hindi siya tinitigilan, no? Panay atras na ng ating kababayan, no? Wala na, nakikita na yung edad dito. Ayun, no? Ayun. Wala na, pinipilit na lang ni Donaire. Dito po natapos yung laban yun. So yung desisyon ang hintayin natin. Kapoy na.何でしたっけ？そうですね、よくあそこからこれ左効いてましたかね。ちょっとね、一瞬効いたような気がしたんですけどね。さあ、ジャッジペーパーが集められています。誰もが戦う。Saya 43 na dia Donaire. 43 na edad. Buwang gila eh. 堤は試合の序盤から顔を晴らしました。そこから盛り返してきた堤の前に40 lang igo after niya. 中盤以降終盤にかけてこちらも大きく顔を晴らしました。さあ 12 rounds of action, we have a split decision here on the score totals. Judging ringside, Rickard Hoyle scores about 116 to 112 in favor of Nonito Donaire. まずはドネア Judging ringside, そしてスプリッ Pete ト Rayetza scores the bout 115 to 113 in favor of Seiya Tsutsumi. Draw siguro. 2名は堤 And judging ringside,